Ayan, test drive natin ng motor na ito. Kung maganda ba siyang dalhin. Yung mga simpleng actual na review sa pagmomotor na gamit ito in terms sa handling, sa comfortability sa pagmomotor na gamit na ito. Unleaded. Uy, anong nangyari? Disgrasya. Ayun, nabangga siguro ng van. Isang mapagpalang araw sa lahat. Itatry natin ang motor na ito. Yan, start. Ang lagi mo. Yan, gumagana. Nakita nyo, nakabaliktad yung aking GoPro Hero 4 para mas klaro dito sa ibaba. Let's go. Ayan, test drive natin ang motor na ito. Kung maganda ba siyang dalhin. Yan. Ang ginagawa ng mga batang yan, nagsusunog. Ngayon ay biyahe tayo papuntang Mako. So ayan, still good running condition pa naman ng motor na ito. At I'm gonna say something or yung mga simpleng actual na review sa pagmomotor na gamit ito. So ano masasabi ko in terms sa handling, sa comfortability sa pagmomotor na gamit na ito, and also yan. So kung in terms naman sa 125cc, all goods naman siya kasi malakas yung makina. In terms naman sa 125cc na level ay talaga sulit ang motor nito. Sulit na din gamitin sa biyahe at saka sa mga daily rides. Kasi aside sa magandang performance sa mga ganitong klaseng motor, and hindi rin siya matakaw sa gasolina. Tamang-tama lang naman sa konsumo niya kasi yung carburetor niya, stock pa yung carburetor na nakakabit sa motor na ito. Ayun nga lang, mas prefer ko talaga magmotor na mayroong kang clutch. Ito wala po itong clutch. So semi-automatic kung sasabihin ng iba, diba? So wala siyang clutch, automatic lang siya, nagsishift ka ng gear. So minor mo na lang, downshift ka. Tapos kung mag-add ka naman ng gear is minor, tapos pasok mo lang yung yung another up gear. So hanggang 4th gear lang po ito. So yan, bago tayo didiretso, tingnan ko muna kung meron pang donut dito. Kasi nag-request si Mrs. ng donut. I don't know kung may donut. May donut pa ba dito? Ayun lang, wala nang donut. Pero meron ganyan, no? Yung sticks. Ayo. Nagpila na yung ane? 15? Sige, kara na lang tulo. 45. Thank you. Ayan, bili pa tayo ng 15 ang isa. So cheese sticks kasi ito. May cheese sa loob. Dito yan sa panadero. Let's go. Yan si tatay. Mayaman yun. Lagi lang siyang naglalakad buong Tagum. Iniikot niya ang buong Tagum araw-araw. Lakad-lakad lang. Kasi sa pagkakaalam ko, medyo na yun sa... Hindi ko lang sure, pero yun ang sabi nila na daw sa drugs. Ganun. Pero at least sa ganung paraan, hindi siya yung yung delikado na siguro na-rehab na siya dati. Possible. And yun lang ang paraan niya na parang siguro hindi na babalik sa ganung gawain. Mayaman yun. Anak yun ng isang mayaman dito sa Tagum City. May building po yun sila sa sentro. And ngayon, alam ko lang kung buhay pa yung papa niya. Matanda na din yun.
Lagi yung naglalakad kahit sa mainit yung panahon, yung ganito, ay baliwala lang sa kanya. Lalakad yung buong Tagum City. So balik tayo dito sa motor. In terms naman sa kanyang handling, okay lang kung ikaw lang yung sakay, wala kang sakay. Kasi hindi naman siya ganun ka nakakangalay, drive-an. Pero kung meron kang sakay o angkas, ay medyo nakakangalay din siya ng konti. Pero mas nakakangalay talaga yung aking Raider. And when it comes naman sa kanyang sitting position, all goods naman siya. Kung ikaw ay hindi katangkaran, ay talagang sakto-sakto kasi hindi naman ito mataas na motor. Ako nasa 5'3" lang ako yung height ko. Kaya saktong-sakto. Medyo na mamaos ako. So I don't know kung klaro-klaro ba yung boses ko. And when it comes naman sa kanyang suspension, ang medyo ayaw ko lang dito is matagtag sa harapan sa mga ganitong motor. I don't know kung i-upgrade lang siya ng konti. Kasi nga yung kanyang telescopic nito o yung front suspension niya, yung fork ay maliit gaya ng ibang mga small cc. Siguro kung medyo malaki yung kanyang fork nito, yung kanyang front suspension, ay hindi siguro kung papalitan mo siya ng iba. Kaunting upgrade lang ng konti. And also sa kanyang shock naman ay hindi naman ganun katagtag talaga yung sa likurang bahagi na shock. All goods naman. Sakto-sakto lang. Pero yan nga lang, dahil sa medyo ano itong motor, medyo hindi mataas, sumasayad siya kapag dumadaan ka sa mga malalalim na lubak or may humps kung mayroon kang sakay. Pero kung ikaw lang, okay lang. Siguro konting upgrade lang sa kanyang suspension sa front at saka sa shock niya sa likod, okay na. And konting pagandalan din. So all stock pa ito yung makina ng motor na ito. Kaso nga lang sa power, yung kanyang top speed hindi natin malalaman kasi nga wala itong speedometer. Tinanggal na yung speedometer nito. Nakakondem kasi pinalitan ko ng rim eh. And overall, in terms naman sa gas consumption, masulit ito kaysa sa reader card ko. Kasi yung reader card ko talagang matakaw yun sa gasolina. Depende na lang din sa throttle habit mo. So ito, pero mas matipid yan yung mga ganyan, no? Yung Honda Click na ganyan, kasi FI na yan, yung mga scooter na ganyan. So talagang matitipid yan kaysa dito din, di ba? Ang akin lang naman, kahit luma na ito, sulit pa din gamitin, di ba? Hindi ka pa rin mabibitin. So dito bili tayo ng iba pang pan or something ano. Ayo, kanino? Pilan eh? Talo 20 ba ne? 20. Tapos kanina nga ne? Pila? 35. Ay isa pod. 20 plus 35. 50. Ara 55. Thank you. Ito, kaway na to. Pasalubong. So dito yan sa Aptocon Almar Bike Shop. So dito ako bumibili kasi mura lang. Sulit na din. Ayan. Start. Yun. So let's go. So dito tayo sa Aptocon Road, papunta tayo ng Mako. So kamusta? How's your day? And you know, lower the Raider. So dito sa Tagum City, marami kayong makikita na hindi naka-helmet. Kasi kapag dito kayo sa sentrong bahagi, hindi kayo dumadaan mostly sa National Highway, kaya na dami mga hindi naka-helmet. Hindi hinuhuli yung mga hindi naka-helmet kasi nga since si Oy ang naging mayor, so okay lang. Dahil nga sa uso yung riding in tandem, yung mga holdapan, patayan, riding in tandem kasi. Meron kasi mga CCTV sa downtown o sa sentrong bahagi ng Tagum City para mas madaling makilanlan yung mga gumagawa ng krimen sa downtown. So kapag nahagip ng camera,
malalaking camera dyan sa downtown, lalong lalo na sa traffic lights. Meron kasi mga 360 or yung mga malalaking camera nandyan o CCTV, ay mas madaling ma-locate yung mga kriminal, makuha yung pagkakilanlan, di ba? So ayun, so much for that. Back to tayo sa motor. Para sa akin, okay lang naman kung ganitong mga motor when it comes sa 125cc, pero when it comes sa komportable between sa ganitong motor at saka sa Raider ko, kung ako lang nagmamaneho, ay mas gusto ko yung Raider kasi hindi siya matagtag at sulit yung suspension. So yan, pag-gas mo tayo ng konti. The good thing sa motor na ito, kahit pag-gas ka lang ng 60, 70, okay na. It lasts long na siya ng 2 araw kasi matipid. Hindi katulad ng Raider ko, ay yun, yung 100 isang araw lang yun. Dahil sa malakas yun sa gasolina. Unleaded. Ayan. So yung gasolina nila dito, yung regular nila is nasa 74, konti lang diferensya sa special. Then yung kanyang diesel ay medyo mataas, nasa 80 ata yun. So yun, matipid kasi sa gasolina din ito kaysa sa Raider. Kaya kung in terms sa consumption sa gasolina, dito ako. Pero kung in terms naman sa komportable ako, kung ako lang nagdadrive, wala akong angkas, uy, anong nangyari? Disgrasya. Oh yun, nabangga siguro ng van, may disgrasya kamotor. Kaya doble ingat, kasi maraming mga mabibilis din na mga nagpapatakbo ng mga motor, sasakyan. Kaya doble ingat. Kaya ako dito lang sa gilid, much better nga dyan kami sa inner part, as outer part dito kung nakamotor. Pero the problem kasi sa daan nito is that hindi siya pantay. Kita nyo yung diferensya ng spalto at saka yung simento. Naalanganinan kasi ako kapag gandyan ako sa kabila tapos aakyat ako dito. Magkukos yan ng disgrasya kapag hindi mo na timing yung pag-akyat dito. Kasi minsan na ako muntikan na madisgrasya ng dahil dyan sa unpavement na hindi pantay yung spalto at saka simento. Hindi na lang talaga inispalto lahat no? Kung inispalto na dito, dapat inispalto na lang din dyan sa kabila para pantay yung daan. Yun nga talaga dito sa Pilipinas basta may matapos lang, hindi maganda yung kalalabasan, di ba? Hindi pantay ayan ang lalim yan. Kaya ako doble ingat na lang kasi meron ding mga area dito gaya yan, hindi pantay, di ba? Delikado pag umakyat ka bigla dito. Kaya doble ingat. So ayan, when it comes naman sa power niya sa motor na ito, itong Honda RS, sulit din, di ba? Medyo malakas din naman. Stock lang yung kanyang makina, di ba? Pero iba pa rin yung nasa mga 150cc. Kasi mga 150cc hindi ganun ka shaky o yung vibration ng motor. Hindi mo mapifeel masyado sa Raider yung vibration. Ito, feel na feel mo talaga yung vibration kapag mabilis na. Yun ang parang ano talaga sa motor na ganito, yung Honda RS, diba? So shoutout nga pala sa mga Honda RS user dyan. So ito is tiningnan ko, nasa mga 2008 po ito nabili. Kasi dapat regalo ito sa akin ng papa, graduation sana sa college. Pero mas pinili ko yung luma, ako ang gagamit, tapos si papa ang gagamit nito. Kasi yung luma na motor ni papa, yung ginagamit ko pang drag race noon, ay medyo hindi na sa safe para ka papa. Kaya ito, instead na iregalo sa akin, si papa na lang gagamit. Ganun kasi ako At saka mahilig ako sa drag race dati. Gusto kong mag-upgrade, mga upgrade ng makina kahit maliit lang yung CC. Ayun, yun ang ginawa kong pang drag race, yung lumang motor ni papa. Ayun, so much for that.
hopefully nasiyahan ka sa vlog natin ngayon. And if you like this video, ayaw kalimot, don't forget to like, comment, and share this video para makatulong kayo sa akin sa mga ginagawa kong vlog. And also subscribe and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Dito na tayo sa Mako, sa kung saan yung aking wife at saka ang aking anak, sa bahay ng lola at lolo ng anak ko o parents ng wife ko. Yun, medyo na maus ako. Alright, salamat sa pagtanaw. Ang pinta kanunay, this is Rockers with Black. Lagi nasasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Have a nice day, Katrapaps.